Listen first, Samantha. Tangkang paliwanag ni Liam. No! Mariin niyang putol. Wala siyang pakialam kung magmukha siyang bastos sa harap na maganda at sopistikada nitong kasama. The moment he allowed the woman to set foot in her territory, he had already disrespected her as his wife. Pero hindi yun ang nag-iisang dahilan. Galit siya dahil hindi rin ito nirespeto ang alaala ng ate niya. Samantha was the only connection he had with Nikki's memories. It's not like what you're thinking. Tangkalin namang sabi ni Meredith pero sinamaan niya to ng tingin kaya naumid ang tida nito. Samantha, mariing bigkas ni Liam sa pangalan niya. May pagbabanta sa tono. Sit and let's talk. Umiling siya. No, I won't be in the same place as your woman. Pagkasabi noon, binirahan siya ng talikod and walked out. Liam was calling her name pero pinigilan na lang to ni Meredith. It's fine, Liam. Let her be. Narinig niyang malumani na sabi ng babae. I told you it's not a good idea. Talaga? Inis na ani Samantha sa isip. Di kailanman naging magandang ideyang bitbitin ng kabet sa bahay ng asawa. How dare Liam do just that? Anong akala nito? Matutuwa siya? Naginit ang sulok ng kanyang mga mata. Imbes na beretsa siya sa silid niya, lumabas siya tinagilap ang driver bodyguard niya. Umalis siya kahit pinigilan siya ni na Auntie Minerva at Uncle Danny. Kahit natubili ang driver, wala ito nagawa sa katigasan ng ulo niya. It's either he would drive her or aalis siyang magta-taxi. Since he was also doubling as her bodyguard, he could not let her do the latter. Nagpahatid si Samantha sa unit na Serena. Samantha, bakit ganyan ang itsura mo? Nakita kong balita na kabalik na si Mr. De Dios. May kinalaman ba siya dyan sa luha mo, ha? Gulat na reaksyon niya. Naiinis lang ako. Bakit? Totoo bang kinasal ng guardian mo? Pinakilala niya sa'yo si Miss Jones? Masama ugali? Sunod-sunod ang tila atat sa chismis na tanong ng kaibigan. Hindi sa lahat ng tanong mo. Huwag natin siyang pag-usapan. Magsama sila. Ang weird naman kasi na reaksyon mo. Biron Serena. Halika't ininom na lang natin yung pagka-bad trip mo. Hindi si Samantha umiinom pero sa mga sandaling iyon, tempting ang offer ni Serena. Let me just call Rollin. My driver is downstairs. Think of a way para matakasan ko siya. Ayoko siyang kasama kapag lumabas tayo. Sa isip ni Samantha, alam niya magagalit si Liam. Yet again, galit din siya. So bahala na kung susuway siya sa nais itong wag siyang makikipagkita kay Rollin. Wala tong valid reason para pagbabalan siya. Pero siya may valid na dahilan para sumuway. Best friend niya ito at gusto niya itong makasama habang winawala ang sama ng loob dulot ni Liam. Sure. Kumistap ang mga mata ni Selena. Mukhang adventure ang tingin nito sa gagawin niyang pagtakas. Let's see kung gaano kahusay na bantay ang driver/bodyguard mo. Samantha rolled her eyes. Nakipagtalo pa to sa kaibigan lang mukhang busy pero hindi nito binigyan ng pagkakataong tumanggi. She dialed the lobby's number on her landline. Bigla naging pa-cute ang tono nito at kung tamang hinuha ni Samantha, she was flirting with the guard para sandaling abalahin ang kasama niya naghihintay sa kanya sa lobby. Get ready to give the man a job if he gets fired. Komento niya ng malaki ang ngising binaba ni Serena ang telepono. Napailing siya. Ayaw niya mag-isip muna. Kahit alam niyang malalaman Liam ang gagawin niya, saka na lang niya iisip ang dahilan. Isa pa malaki na siya. Di siya bata pero kailangan may bantay siya. Sa lower basement sila dumiretso kung saan nakapark ang kotse ni Serena. Nasa upper basement ang guest parking kung saan naroon ang sasakyan ni Samantha. But they could not take a risk kasi baka makasaway nila sa elevator ang bodyguard niya. Kaya kailangan nilang ipaabala ito saglit sa gwardya. Rollin will just meet us. Doon tayo sa bago naming hideout. Pare-pareho lang ang alak na siniserve sa mga bar, Serena. Ano bang pinagkaiba? Ambience po, Samantha. Duh! And this one is a luxurious bar. Last month lang kami nakakuha ni Rollin ng access pass. It's for the very rich and famous lang. Dagdag na pagmamalaki ng kaibigan niya. You're thinking wrongly about us. I did not bring Meredith here to insult you. You should have let me explain. I was going to introduce her to you formally and not as someone I am supposed to marry, just like what the news says. How could I do that if I am married to you? Naiinis Samantha. Introduce her formally? Huh? Like ano? Kung hindi bilang mapapangasawa, girlfriend? Asar na tumipa siya na reply gamit ang kaliwang kamay. So what do you want from me? An agreement to let you have a relationship with her while we are married? Just get her married and all, Liam. Then you'd be free to do whatever you want. Gigil na tagon niya. Where did you get that idea? Meredith is not my mistress. Go back and let's talk like mature individuals. So am I not mature to you? Asar pa rin niyang tipapabalik. You're being a brat, Samantha. Learn to listen, will you? Sinubukan itong tawagan siya pero kinansalan niya ang tawag at pinatay ng cellphone niya. Brat pala ha? Tapos ipapakilala niya kung sino siya maging brat. Sino bang kaaway mo?
Kung di keypad ang phone mo, malamang lumubog na sa tindi ng pagpindot mo Ani Selena. Galit na galit ka Wala. Malayo pa ba tayo? Probably 10 minutes or longer. Traffic Don't worry, pinauna ko na si Rollin. Siya nang bahalang kumuha ng booth for us. Tumango siya. Winabakse sa isipan ng usapan nila ni Liam. Sa inis niya, she failed to notice that it was not like Liam de Dios to engage in a text conversation. Yet he did, just so he could try to explain his side to her. Ibang bar nga ang pinuntahan nila, although typical na maingay, madilim at mausok, meron yung ikalawa at ikatlong palapag. Sa ikalawa sila at naroon na umano si Rollin. Dito tayo para hindi maingay, sabi ni Selena. Hanggang second floor lang afford na membership natin. Sa third floor, super VIP na. Magjojowa muna ako ng bilyonaryo para ma-afford ko. Biro nito at huminto sila sa tapat ng isang saradong pinto. Kumatok ang nag-guide sa kanila bago sa rin daw pinagbukas at nagpaaram na rin pagkatapos. Ang tagal naman talaga ng mga prinsesa. Reklamo agad ni Rollin. Traffic? Si Selena ang tumugon. Tahimik nga ron at sa totoo lang parang wala sila sa bar. Cozy, malinis, mabango, walang amoy usok. So bakit may urgent na naman tayong pagtitipon? Kailangan ko pang pauwi ng kasama ko para lang puntahan kayo. Pag-angat nito ng tingin. What happened to your arm, Samantha? Sa isang iglap, nasa tabi na si Samantha ang kaibigan. When they did a video call the other day, mukha niya lang nakita. Ngayon ang unang beses na makita nitong arm injury niya. I got shot pero wala to, magaling na ako. Why don't I know about this? Muntik nang mamatay yan at hindi tayo sinabihan. Sul-sul pa ni Selena. Naku, Rollin, pagsabihan mo yan Samantha, what's going on? Bakit ka naglilihim sa amin? Mula na magpakita sa'yo si Mr. De Dios, nag-iba ka na rin. What else don't we know, Samantha? Seryosong talong ni Rollin. Thinking about it, you're right, Rollin. Sinasaktan ka ba ni Mr. De Dios? Nagpanik si Samantha. Checkmate na ba siya? Ano bang sinasabi niyong dalawa? Move away para nga kayong mga ewan? Defensive niyang pagtataboy sa mga to. Make sure that you're fine or else, di ako magdadalong isip banggay ng guardian mo kapag napatunayan kong sinasaktan ka niya. Patuloy ni Rollin. Kilabutan ka nga, Rollin. That man can make your life a living hell. Sita ni Selena. If it's for Samantha, why would I be afraid? Rollin, pinatong niyang libreng kamay sa kamay nito. Salamat pero wag kang OA ha? Samantha? Natawa si Selena. Have you ordered already? Hindi pa. Rollin grinned at iniwan na sa Samantha. When she lost Nikki, the two filled the sibling gap in her life. She would be forever thankful for Serena and Rollin. Several hours later, tipsy na rin sa Samantha. Tumikim siya pero di talaga niya kayang uminom ng marami. But the effect was already making her feel dizzy, as if she had finished the bottle by herself. Kahit ang totoo isang baso lang. Sina Serena at Rollin pareho ng lasing. She wondered kung paano ito makakawin silang tatlo. Call my house, Samantha? Suminok-sinok na utos sa Serena. Akala nito hindi siya tatamaan but heck lasing din yata siya. I can't drive anymore. We need somebody to fetch us. Which house? Serena was living alone. Di niya alam kung anong tinutukoy nito na bahay ng mga magulang nito. My parents, of course. Anito na sa kanya ang phone nito. She borrowed her contact. Natawagan naman agad niya ang mommy nito na kilala din naman niya. Rollin, what about you? Go ahead, I'll be fine. Nakapikit at turan pa nito. Napilitan si Samantha to stay sober. Tumawag siya ng bar attendant to ask if Rollin could stay in the booth until the morning. She offered to pay extra na rin. Ayos lang naman daw. Nang dumating ang sundo ni Serena, humingi rin siya ng tulong sa bar attendant para labas ang kaibigan niya. Di kasi niya to kayang alalayan. Kakalabas sila ng booth na magkagulatan sila ng mga nakasalubong sa hallway. Anong ginagawa namang ito doon? Di ba tiniwan niya mga to sa bahay? Pinapauwi pa siya ni Liam, hindi ba? Para daw mag-usap sila. Kung umuwi pala siya, wala rin siyang dadatnan. Gusto umiwas at bagtago ni Samantha pero nakita na siya ni Liam na pangko ang lasing na atanin-atang si Meredith. Kanina pa rin ba sila doon para makatulog na ang babae? Pakiramdam niya, hiniwayan ang puso niya. They were probably from the third floor. Liam carried Meredith Jones like she was the most fragile thing. Bago may nakauma sa kanila, bumukas ang booth na pinanggalingan nila, lumabas si Rollin. Samantha, you left your phone. Winagayway nito ang phone niya sa ere kahit na half-closed na ang mga mata nito. Nahuli pa ni Samantha ang matalimatingin ni Liam bago siya pumihit pabalik sa booth. Thanks, Rollin. Paglingon niya ulit, lumampas na si Liam. Mas lalo siya nasaktan. Imbes samahan si Serena, binigay na lang niya ang detalye ng sundo nito at bumalik sa booth ko sa naroon pa rin si Rollin. Who's there? Nagawa pang italo ng kaibigan na nakahiga na sa sofa.
It's me. I changed my mind. I'll spend the night here with you. Naiiyak niyang sabi. Geez, Samantha, hindi tayo talo. He answered. Pass ako, hindi kita type. Sa halip patulan to, hinila niya to gamit ang kaliwa niyang kamay. Sit properly, utos niya. Samantha, hindi kita pagbibigyan. Huwag kang mangarap. Hurry and sit. I need to borrow your shoulders for a while, she demanded. Naguguluhan ako pero sumunod na lang si Rollin. Nagulat pa to nang bigla siyang matungal habang nakasubsob sa balikat ito. What happened? Tila bahagya to na himasmasan. Why are you crying, Samantha? Who made you cry? Hindi siya sumagot. Umiyak lamang siya. Pakiramdam ni Samantha pinupunit ang puso niya habang nagpa-flash sa alaala niyang tagpo kanina. Her husband just looked at her coldly while he was carrying another woman in his arms. Tell me, who hurt you? Bahagyang umalsa ang boses nito, pero hinayaan siyang umiyak kahit na nabasa ng luha ang kanyang dibdib nito. Inangat ng binata ang kanan nitong kamay para hagurin ang likod niya. Please stop crying, Samantha. Bahagya siyang natigil sa pag-iyak nang pakiramdam niya para siyang masusuka. Nagpapanik naman si Rollin at pilit siyang nilalayo, pero nakakaistorbo siya rito at mahigpit ang hawak niya. Samantha, let's go. Nag-echo pa ang boses nito sa silid. Pero hindi siya nito maitulak. Eksena na abutan ng kusinong bigla na lang siyang hinatak mula sa kantungan ni Rollin. Muntik pa siyang matumba pero ang kagustuhang masuka mas matindi. Nagawa pa niyang humagilap ng empty bowl at doon sumuka. It was gross. Nandiri pa siya tinapansing bulagta na sa seg si Rollin. Nanlaki ang mata niya nang mapagtantong si Liam pumasok sa booth at sumuntok sa kaibigan niya. Akma pa tong susugod ng susaray-suray na tumayo si Rollin kaya mabilis siyang pumagitna at iniharang ang sarili para protektahan ang kaibigan. Liam, stop! Nahigit na Samantha ang hininga na sa pader sa likuran nila ni Rollin. Tumama ang kamao ni Liam. Sa wall kasi kumuha ng support sa pagtayo ang kaibigan niya kanina. Nang humarang siya, huli na para pigilin ang momentum ng suntok. Sa harip sa kanya tumama iyon, Liam chose the wall behind her. Hindi humihinga at malalaki ang mga mata ni Samantha habang nakatingin sa nagbabaga mga mata ng asawa niya. If looks could kill, baka hilahin na lang silang dalawa ni Rollin palabas ng booth na yon habang parehong wala ng buhay na nakandusi sa sahig. Ganoon kasama at nakakatakot ang tingin ni Liam. Kaya kahit alam niyang nasaktan to, natakot siyang lumingon para tingnan ang kamao nito. Liam did not flinch, but she was sure that she was hurt. Move, Samantha. Mababa ang tinig pero mariin at may baring warning na sabi ni Liam. Please? Napahikbi siya. Don't hurt him. Move away. Sigaw ni Liam na halos ikatalon niya. Nagulat na lang siya nang bigla siyang itulak palayo kay Rollin. So, is he the man who made you cry, Samantha? Maangas ding binalik ni Rollin ang katulad sa panganib na sa mga mata ni Liam. He looked sober. Naimasmasan niya sa suntok na tinanggap kanina. No, Rollin. No, please. Tidang kanyang maling pumagitna. Pero pinigilan siya ni Liam na isang kamay na pareho rin ginawa ni Rollin habang nagsusukatan ng tingin ng dalawa. So, ikaw ang guardian ni Samantha? Taas na upang umpisa ni Rollin. Alam mo bang mula nang dumating kay parati na lang silang umiiyak? What have you been doing to her, huh? Rollin, pigil niya. Guardian? Liam smirked tapos bagya siyang tinapunan na masamang tingin. Liam, please. Please leave. Leave? Ulit nito. I'm not leaving this place if you do not come with me. I'm talking to you, Mr. De Jos. Anong ginagawa mo sa kaibigan ko? Umalsa ang boses ni Rollin. Yung injury niya dahil ba sa'yo yan? Ang lagi niyang pag-iyak kagagawan mo ba? So what? Dahil mas matangkad si Liam, mas nakakatakot ang araw nito. What does an outsider like you have to do with our problem? Napasingap sa Samantha nang kwelyuhan nito si Rollin. No, he was choking him with one hand. Liam's caliber, stay away from Samantha. He stretched each word. Or, you will have a problem with me. You wanna kill me? Come on, do it! Hamon pa ni Rollin kahit tag-iiba ng huli nito. Bilang tugon sa hamon nito, hinigpitan ni Liam ang pagkakasakal. Nahintakutan sa Samantha. Liam, please, enough. Nakikiusap at umiiyak na hinawakan niyang kamay nitong nakasakal kay Rollin. He's my best friend and it will break my heart if something happens to him because of my husband, because of you. She saw an indescribable emotion that flashed in his eyes. Tumingin muna ito sa kanya bago nagawi ang mga mata nito sa kamay niyang nakahawak dito. Huminga ito ng malalim na waribang bulkan itong sasabog kapag nito ginawa iyon. Tapos padaskol itong binitawan si Rollin. Everything could have turned out fine kung di sinapian si Rollin na kaagad nagpakawala na malakas sa suntok sa panga ni Liam nang tuluyan tong mabitawan ng huli.
Napasigaw si Samantha na masapol si Liam at sa isang iglap na palitan na ng suntok ang mga ito. She panicked. Di siya makapag-isip na maayos at tila ba iniiwanan siya ng kanyang utak ng mga sandaling iyon. Before she knew it, nag-isip pang muli siyang pamagitna dahil nasa kainitan ng palitan at suntok na si Rollin Andejado. Her attempt to them sent her to the front stop. Unable to control her fall with one available hand, Samantha's injured arm hit the floor first. Napasigaw siya sa sakit na gumuhit sa braso, stunning the two men in the process. Sabay tumigil ang mga to at sabay din siyang diniluhan. Samantha! Samantha, are you hurt? She did not know who was saying what as her full attention was on her arm that was aching like crazy. The next thing Samantha knew, her injury was being checked in the hospital. Si Rollin ginagamot ang mga pasa, but Liam was beside her, overseeing the whole thing that the hospital staff was doing in her arm. Yun ay kahit di niya ito kinakausap o pinapansin man lamang. Masama pa rin ang loob niya rito. Serena and Samantha had been worrying all their adult lives for Rollin being hurt by one of his fling's boyfriend. Yun pala sa kamay lang ni Liam to magkakaganon. Paano niya ipapaliwanag kay Serena yon? Stop looking at him. Narinig niyang babala ni Liam. The man was unbelievably unreasonable again. Di na ito nahiya sa mga tumitingin sa braso niya. Hindi pa ito nakontento. Pinasara nito ang curtain divider sa emergency room na pareho nilang kilaroonan ni Rollin. Di ko may boss si Samantha. Ayaw niya itong kausapin. She was mad at him. He had to know once and for all that he had disrespected her twice. First was when he took Meredith home. Second was when he hurt her best friend. If you're waiting for me to apologize to him, then wait forever. Sabi pa nito, have your once treated, Liam. Leave us alone here. Inis niyang turan. Nakakasagabal ka lamang dito. Nahuli pa ni Samantha ang tila hindi makapaniwalang reaksyon ng dalawang nurse na nag-a-assist sa ER doctor. Parang nais niyang turukan ng pampakalma para ma-realize na hindi dapat sinusungitan ng kagaya niyang napakagwapong nilang sa harapan nila. Ha, kung alam lang ng mga ito. Liam the Joss was far from being an ideal man. Tapos na sa kagapuan at kayamanan nito ang magaganda nitong qualities. Nagingit-ngit pa rin siya sa loob niya. Hindi niya ito mapapatawad. Pagkatapos masigurong okay na siya, saka lang nagpagamot si Liam. Binilinan siya rito maghintay, pero umaasa ba itong susunod siya sa gusto nito? He dismissed her friend once Rollin was done with his first aid. Hindi sila nito pinag-usap, kaya naman na makakita ng pagkakataong umalis, nagmamadali siyang lumabas ng ospital at pumara ng taxi. Na makasakay saka na-realize ang kaistupidahan niya. Wala siyang dalang maski ano. Hindi niya na alam kung saan niya iniwan ang bag o maski ang cellphone niya. Ayaw niya sanang umuwi sa bahay nila pero mukhang doon siya mapipilitang magpahatid para makapagbayad. It's been a long night. 2:00 na madaling araw. Masakit ang ulong na pasandal siya para ipahinga ang mga mata. May tinatakasan ka ba, miss? Napamulat siya sa tanong ng taxi driver. Ho? May humahabol sa atin. Tugon ito na sinundan pa ng pagmumura. Lamingon siya at nakita isang pamilyar na itim na SUV. Huwag po kayong hihinto, sabi niya. Hindi niya malaman kung kakabahan o ano. Naiinis siya. Masama ang loob niya. Why cannot Liam just let her be? Why must he treat her like that? Bago pa magsingkin ng tuluyan sa kanyang nangyari, nasa unahan na nila ang umahabol ng kanilang sasakyan. Humarang to sa daraanan nila kaya no choice ang driver ng taxi kung hindi huminto. Nahintakutan pa ito at sunod-sunod na napamura nang magbabaan ng mga mistulang mga men in black mula sa SUV at pumunta sa gawin nila. Samantha remembered kung saan siya nakita ng mga to. Minsan kasama niya si Liam at hinabol sila ng traffic police. Alanganing binaba ng taxi driver ang salaming bintana sa gawin niya nang katokin niya na isa sa mga nakaitim suit ng mga lalaki. Mrs. De Jos, sumama na po kayo sa amin. Pero nakipagmatigasan siya. Hindi siya bumaba sa kabila ng malumanin na pakiusap ng mga ito, pati ng driver. Siyempre hindi siya bababa. Hindi pa niya bayad ang pagsakay niya roon. Ihintay niya si Liam, sigurado namang darating to roon, at hindi nga siya nagkamali. Her gorgeous but undeniably rude husband arrived shortly after. May band-aid pa ito sa dulo ng kaliwang kilay nito. Get off, Samantha. Utos pa nito. Pay the driver first. Hindi tumitingin dito ang sagot niya. Liam pulled out his wallet and took pills from it. Alam niya sobra-sobra iyon, but if she could give the driver more, she would. After all, mukhang legit ang takot nito. Saka lamang siya bumaba para mabayaran na to. Nagpasalamat pa ang driver para namang makabuti na rin ito sa pangyayari. Di niya tinanggap ang pag-alalay ni Liam at nagmarcha na lang siya papunta ng sasakyan nito. The men in black got to their own vehicle as well. Liam sighed.
pero hindi na rin ito nagsalita. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.